kanegosyo, pansin niyo na ba ang biglang pag-init ng panahon? Pero wala raw ang alinsangang yan sa damang init sa Pulilan, Bulacan. Dahil sa coffee shop daw na ito, legit ang nakapapasong init. Dahil sa mga baristang iba ang atake. Ay, may pakindat pa. Hindi lang daw kikiligin sa kanilang good looks dahil ang kanilang kape babalik-balikan rin. Bukod sa kanilang bestsellers, pinupuntahan daw ang cafe na ito dahil sa kanilang mga barista na lumalaban daw sa face card at pagandahan ng katawan. Ang kanilang pagpapapogi online, suot lang ang apron. Pumatok sa kanilang mga suki. Game sa pagsayaw ang grupo. Pati sa pag-flex at paggawa ng skits. Yung bonus nyo this year is nakadepende sa performance nyo, ha? Ang isa sa kanilang viral video umabot na sa 27 million views. Hindi mag-travel pa Bulacan, makapagkape lang. Kainis, hindi kanto'y barista sa amin. Hindi ako mahilig magkape, pero ngayon, bet ko na. Pero hep mga kanegosyo, bago tumaas ang kilay nyo, ang pagtatopless nila for the content lang. Talagang nakakahiya. Pero nung the start na ginawa namin siya, the start na nag-trending yung videos namin, talagang, ay wow, kumbaga pwede pala to. Ang nakaisip daw ng ganitong pakulo, ang isa sa may-ari ng coffee shop na si Jenny Rose. Guys, gawin kaya natin to kasi bagay sa inyo to, sigurado ako mag-click. Naisip ko lang na bagay sa kanila pag ginawa nila yung pagtatopless. Hanggang sa yun, na-convince din naman. Sa dami raw kasi ng kanilang kakumpetensya sa negosyo, kailangang umangat para mapansin ang business. Ang goal namin is ma-build yung curiosity kasi mahirap talaga yung kalaban yung market ngayon eh. Pag na-curious yung tao, pupunta dito para tikman yung kape namin. Tapos sila rin, makita rin sila na, ay, ito pala yung mga nagtatopless sa Facebook. Sakto rin daw na ang may-ari ng coffee shop na sina Xavier at Rainier, pati na rin ang kanilang mga barista ay laman ng male beauty pageants. Sanay na raw sila na i-flex ang kanilang looks. Noong una, masaya kasi pag nakakabasa ng magandang comment. Pero minsan naman, na-hurt sa mga, yan alam natin, mga basher. Pero yun nga po, tinitake as positive na lang namin lahat kahit anong comment. For the fun lang naman talaga siya. At kung pupunta naman talaga sila dito, syempre nakadamit naman kami. Sa coffee shop daw na ito, legit ang nakapapasong init. Bukod sa kanilang bestsellers, pinupuntahan daw ang cafe na ito dahil sa kanilang mga barista na lumalaban daw sa face card at pagandahan ng katawan. Hindi lang daw kikiligin sa kanilang good looks dahil ang kanilang kape babalik-balikan rin. Mga kanegosyo, para ma-achieve ang inyong fitness goals, bakit hindi ka uminom ng kape? Hindi pampakaba ha, kundi para maging ergogenic aid. Ang ergogenic aid ay ang mga substance na nakatutulong para ma-improve ang iyong physical performance. Base sa mga pag-aaral, ang caffeine daw na nasa kape ay nakatutulong sa focus at energy, pati na rin daw sa pagtunaw ng taba. Pero dapat uminom ng kape 2 hours bago mag-ehersisyo. Kape muna tayo! Ipakikita sa atin ni Rainier kung paano gawin ang isa sa kanilang bestseller na S'mores Latte. Una muna nilagyan ng chocolate syrup ang cup. Next ingredients natin is crushed graham. Next is milk. After po, fruit natin. Sunod na dinagdag ang yelo at ibinuhos ang espresso shot. Sa ibabaw nito, nilagyan ng pinaghalong whipped cream at fresh milk. For finishing touches, may topping pang marshmallow, crushed grahams at chocolate syrup. Ilan pa sa binabalik-balikan nilang timpla ang Spanish latte, matcha latte, strawberry cream at Java chip frappe. So, papatikim natin ngayon ang ating Spanish latte and matcha latte. Papasa kaya sa ilan natin mga kanegosyo ang timpla ng mga poging barista? Sarap po. Sakto lang po yung yung timpla niya. Sobrang lasa din po yung matcha niya. Hindi rin siya like super tamis. So, if ever you're gonna pair this with food, okay siya na
Parang panulak talaga. Yes, masarap siya. And ano lang, sakto lang yung lasa niya. Balance din. Bago makapagtayo ng coffee shop, dati na magkasosyo sa negosyo, sina Xavier, Rainier at Jenny Rose. Pero hindi pa raw sila handa noon sa pagninegosyo. Maswerte na sa amin yung nakakabenta kami ng 3, 4, 5 sa isang araw. Gagawa kami ng kanin. Tapon yun pagka hindi nabenta. 3 months siya nagtagal. Then yun, parang wala. Kailangan natin ng ibang mag-experiment. Nang dahil naman sa tagay, nakaisip ang tatlo ng bagong pagkakakitaan. Pag nagiinuman kami, doon kami nagkakaroon ng idea, parang bumubuo kami ng pangarap. Napag-isipan namin, bakit hindi tayo magnegosyo? Hindi puro ganito yung ginagawa natin, di ba? Mula sa natirang ipon ng nalugi negosyo at share na puhunan nilang tatlo, naglakas loob ulit ang magkakaibigan to build their dream business. Estimate lahat-lahat, nasa 700 siguro. Hindi naman ibig sabihin na nalugi kami, susuko kami. Mag-isip kami ng panibagong idea kung paano kami babangon. Noong isang taon, sinimulan na ng magkakaibigan ang kanilang coffee shop. Kahit may kaba pa rin sa muling pagkatalo, hindi raw nito napigil ang tatlo. Pinagtuunan namin ng focus, ng pansin, tsaka talagang pinag-aralan. Itinama po namin yung mga maling sistema namin noon na kailangan talaga porsigihin natin to, kailangan sure. Nagkaroon kami ng blend. Like ako sa manpower, then si ate sa internal, then si Xavier kami. Yan, nagtutulungan kami sa baking. Dahil sa kanilang diskarte sa marketing gamit ang social media at matibay na loob sa muling pagninegosyo, pumatok ang kanilang coffee shop. Nasa 6 digits na nga raw ang kinikita nila kada buwan. From ibang lugar talaga na pumupunta. Minsan may mga nag-chat pa sa amin na, Sir, pag ba pumunta kami dyan, mga naka-apron din ba? Nakakatulong siya sa akin ngayon, nakakapagbigay ako sa magulang ko, nakakapagbayad ng kahit papano, bills. Share para magkakaibigan. Huwag kang basta-basta susugal ng agad-agad. Kailangan alam mo yung produkto mo, alam mo yung ginagawa mo, dahil unang-una, ikaw ang magtataguyod yan eh. Susubukin ka ng panahon eh. Paano kung hindi mo gusto yung ginagawa mo? Nakakapagod eh, pero pag gusto mo, kahit andun na sa point na parang medyo hindi na okay, nalaban ka pa rin. Hindi lahat ng negosyo ay agad pumapatok. Kailangan matuto rin para ang pag-bounce back, paldo.